mga kapanalig, mayap ayaba sa lahat. Andito po tayo ngayon sa San Guillermo Parish Church dito sa Bacolor, Pampanga. Hindi lamang siya basta-basta simbahan, kundi isang testamento ng matibay at resilient na pananalig ng mga mamamayan dito. At hindi lang iyon, iconic rin ang simbahang ito dahil dito nag-taping ng 2009 teleserye na May Bukas Pa. Tara't ating alamin. Amen! Amen! Sa itaas ng simbahan ay nakasulat ang Latin phrases na Rex Regum et Dominus Dominarium. Dito naman po sa itaas, makikita po natin ang Latin phrases which stands for King of Kings and Lord of Lords. And makikita rin po natin ang Sacred Heart of Jesus sa gitna kung saan atin siyang ipinagdiriwang ngayong month of June. Kapanalig knows. Alam niyo bang ang pintuang ito ng simbahan dati ay isang bintana? Alam niyo mga kapanalig, ang nakaka-amaze dito dahil nasa 1991 Mount Pinatubo eruption. Itong dating, sabihin na natin parang second floor window siya, ay tuluyan nung naging pintuan para sa mga mamamayan. At ito naman ang bago nilang ground level. Tara, kasunin natin. Ang dating kisame na pagkataas-taas ay tila abot na ng mga kamay. Sa pagtingala mo'y makikita mong matatag ito. Sinubok na ng kalamidad at panahon. Dito sa gilid ay makikita ang mga taong ganoon na lamang ang pananalig sa Santo Enchero, na kung tawagin nila ay si Apong Mama Kalulu, Apo Senyor ning Bacolor. Tumatago sa salaning kabaong ito ang pagpapala. Kaya ganoon na lamang ang mga tao upang malapitan siya, mahipo ang mga paa at bumulong ng panalangin. Naabutan nga rin pala naming inaawitan siya sa iisang tinig at iisang pananalig. Nakita rin namin ang relics ni San Guillermo, ang kanilang patron, at ang belo ni Mama Mary. Nakakagulat lang rin na sa sobrang lalim ng lahar ay yung mga dati nilang bintana na napagkataas-taas. Kaya na rin nating hawakan. Regina Celli na kasi 12 noon na. Kapag pinanood mo ang May Bukas Pa, makikita mo ang mga naging changes ng simbahan through time. Sa Retablo Mayor ay makikita ang pagkabughaw nito. Sa pagtingala, napaisip ako kung gaano na lamang kaya kataas ang simbahang ito noong hindi pa ito lumulubog sa lahar. Nandito po tayo ngayon sa Retablo Mayor ng San Guillermo Parish Church, kung saan makikita po natin dito sa gitnang itaas si San Guillermo or si Saint William, and sa ibaba naman na sa gitna rin naman nandun ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, at kasama rin po dito si Saint Augustine at ang iba pa natin mga Augustinian saints. Makikita rin sa Retablo Menor na tampok ang iba pa mga Augustinian saints. Nakagayak na rin ang image sa gilid ng Holy Spirit para sa Pentecost Sunday. Happy birthday, Catholic Church! Kapanalig, tara, samahan niyo ako, itutur ko kayo dito. Dito sa museum, makikita ang highlights ng paintings ng 1991 Mount Pinatubo eruption. Tulad na lamang ng painting na ito, kung saang pilit na nakatakip ang ilong ng mga mamamayan dahil sa nakasusulasok na lahar at hindi magandang epekto nito sa baga. Nakita ko rin itong napakadilim na bahaging ito na tila Adoration Chapel, ngunit hindi ko na ito napasok. Ayan no, may nakasulat na, pakiusap, alisin po ang tsinelas o sapatos bago pumasok. Kailangan mong yumuko pagpapasok ka, kundi mauuntog ka. Maraming dumadayo, maraming sumasaksi sa kasaysayan ng katatagan at pananalig. Kapanalig, alam mo bang Guillermo ang pangalan ng nag-donate ng lupaing kinatatayuan ng San Guillermo Church? Noong 1565, dinonate ni Don Guillermo Manabat, isang mayamang landlord, ang lupaing ito sa mga Augustinian friars, at pinaniniwala ang si Don Guillermo ang founder ng Bacolor. Bilang pasasalamat, ang naging patron ng simbahan ay kapangalan niya, si San Guillermo el Grande. Kapanalig, alam niyo bang si San Guillermo ay isang Augustinian saint? Tulad ni San Agustin, sa kanyang pagkabata ay namuhay siya sa kasalanan, ngunit nagbagong buhay matapos mag-pilgrimage sa Holy Land. Namuhay siya bilang ermitanyo o yung mga taong namumuhay mag-isa, malayo sa mga tao at ganoon na lamang ang disiplina sa pagsunod sa Diyos. Kaya't makikitang tangan niya ang latigo bilang pagtitika at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Dito naman sa parish archives, makikita natin ang Santo Enchero. At iba't ibang depictions ng paghihirap at pagpapakasakit ni Jesus. Ayan, gano'n ito. Nasa libutan ko siya, napupuntunan ko ng tinik, ang Enchero mo. Ito
Ganyan rin ang Santo Encero. And dito naman po mga kapanalig, makikita po natin yung diorama ng simbahan. Nakalubog na siya. Ayun kung makikita nyo, andito na yung bintana na naging pintuan na. At dito naman makikita natin yung lids ng simbahan noong hindi pa siya nalulubog ng lahar. Ayan no, kung mapapansin nyo, ito na yung pinapasukan natin ngayon. Pero ang main entrance natin doon ay andito. Ang lalim ng lahar, ayan no. And makikita nyo naman po dito, ang isa na namang painting. Depicting nung hindi pa siya nalulubog. Ayan. At alam niyo mga kapanalig, parang ang ganda lang na meron rin included na agony in the garden dito. Kasi kung tutusin, yung pinagdaanan ng Bacolor na nalubog sila sa lahar, parang hirap na makabangon. Ano? Parang kang nasa kumunoy, tapos ang hirap makaakyat ulit makabangon. Pero, konting panalangin lamang, pagtitiwala, buntong hininga, at pananalig sa Kanya, meron rin tayong muling pagkabuhay ng ating pag-asa. Sa mga kuhang larawan, makikita ang simbahan bago ang eruption, ang ganda at katayugan nito, ang mga ngiti sa bawat larawan, at gayon rin ang pagpapakasakit ng mamamayan. Binoon ang simbahang ito sa hagupit ng kalikasan, hamon ng buhay at pagsubok na tila di ka na makababangon pa. Nakatutuwang isipin na kaysa pabayaan at magtayo na lamang ng ibang simbahan, hindi ito iniwan ng mamamayan. Bagkus, tinanggap ang mapait na katotohanan at gumawa ng paraan kung paano makapapasok muli ang sambayanan upang makiisa sa mga banal na misa, maipagpatuloy ang debosyon, pagkat ganoon na lamang nila kamahal ang Panginoon. Napasok nga rin namin pala itong kampanaryo na napakadaling akyatin, oh! Wow! Ito yung kampanaryo. Ang ganda ng batingaw. At madaling mahawakan ang magagandang batingaw. Pwede ba hawakan to? Hindi ba makuryente? Ang laki ng batingaw. And di mawawala ang kapangpangan reading namin ni Nerds. Ipagpatawad niyo po mga kapanalig, hindi po ako magaling dito. Militia at Mikabus, alang kasasagkulan, karing peligro at sakuna. Ipayabot mi puing maragul a kapasalamatan, karing sablang minambag ang kalelang bandi, kaguluan at panaun, ban malarinya at mipasantingan ting kampanaryo ning San Guillermo. Ang father or tawag sa pare ay Among. Si Father Phil. Pampangan yun. Pampangan yan? Oo. Shoutout nga pala kay Father Fiel pareha. Kita-kits po, Among Fiel. Di talaga ako makaget over na kung paano ang mga tinitingalang kisame at kahoy ay abot kamay mo na. Mahahawakan mo na. Pero ngayon ayun, abot na siya. Dali niya niyang hawakan. Pero dati ang taas nito for sure. Balon. Another totoong balon. Saksi ng nakalipas. Mga kapanalig, nasa likuran ko po ngayon ang gilid ng simbahan. At may kita po natin na meron siyang mga scaffolding kasi kasalukuyan po siyang gumadaan sa pagsasaayos. Nasaan si Santino dyan? Wala na. Hindi, pero sabi mo kanina dito siya naglalaro, di ba? Saang park? Diyan siya naglalaro dyan sa area na yan. At hindi kompleto ang ating math ventures dito sa Bacolor kung hindi natin siya makikita. Tiyak na siya ang ating laging takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Bawat hikbit dahilan ng ating pagluha ay alam niya. Kilala mo ba siya, kapanalig? Siya nga! Walang iba kung hindi si Bro. Hello, bro! Nakatutuwa talaga. Parang kailan lang noong kulisap years ko, pinanonood ko lang si Santino at si Bro. Ngayon, nakita ko na si Bro ng malapitan. At grabe, sobrang bango niya kapag nahagganyo ang kanyang mga paa. Kapag bumalot na ang dilim ng kapighatian, sumisilip mula sa kalangitan ang kaliwanagan. Pinatatatag tayo at binibigyan tayo ng lakas upang makabango muli. Maraming salamat, Bro! Nakaukit na sa simbahang ito na bagamat sinubok man ng panahon at pagkakataon, nakatayo pa rin ito at maging ang marubdob na pananalig ng mga mananampalataya magpahanggang ngayon. At dito rin po ay kasama rin natin si Bro na tampok dun sa may bukas pa. At dito po nagtatapos ang isa na namang Math Ventures. Naway magpasalamat tayo sa lahat ng biyayang ating natatamo at sa pag-asang ibinibigay ni Bro sa atin. Thank you, Bro! Thank you, bro, ah! God bless us always mga kapanalig. Kita-kits!